Kaya maganda rito sa rally na ito, may something different no. Kumbaga parang merong switch na flip. O parang meron napagot na pise. 'Di ba? Yung parang enough is enough, talagang gigil yung mga tao. And ang kulang na lang talaga rito yung resulta eh. I think yung in terms of sustaining the campaign, hindi siguro kakapusin as far as ordinary Filipinos are concerned. Depende na lang yan kung mananaig yung mga puwersa ng kadiliman at kasamaan at papatayin yung issue, hindi ba? At their level. Kasi malaking responsibilidad dito ng mga tao sa gobyerno We can demand a lot of things, pero sila'y nasa posisyon para gumawa ng mga konkretong aksyon para mapanagot itong mga walang hiya o yung mga sarili nila. Ako, dalawang danger yung nakikita ko Yun nga, isa yung binanggit mo, yung papatayin lang, di ba, ng mga puwersa ng kadiliman at kasamaan. Sisikapin nilang i-weather lang, and then pag medyo tingin nila humupa na yung galit, ay balik na naman sa business as usual. Pero yung isa, yung merong active effort, nakitang-kita mo naman At ito, very clear doon sa hanay ng grupo ni Sara Duterte na gusto niyang dalin itong galit na ito sa isang lugar na siya ang makikinabang. May mga umiikot na mga text nung weekend na nabasa ko na parang pinapalabas. Lahat naman ng mga congressman at senador at opisyal guilty dahil merong kinalaman dito. Ang wala lang kinalaman dyan si Sara Duterte. Ganun ba yun? Parang natawa ako nung nakita ko yun kasi nakalimutan mo yung confidential funds bigla, no? Eksakto. Yung confidential funds na ilang buwan, few months ago lang ang pinag-uusapan. Yung mga anomalya doon sa mga bidding sa DepEd habang siya ay secretary. Hindi pa yon. Yung tinanggap ng kapatid niya na 51 billion na flood control project noong huling 3 taon. May isa pa, yung Duterte administration. Yung mga questionable na nirentahan na safe houses daw na hindi mo alam kung saan at bakit. Exactly. At bakit ganun kamahal. Para kang nagrenta yata ng isang gusali o isang hotel Diba sa presyo? Sinabi ko nga yan nung unang lumabas yung issue na yan. Mas mahal pa yung binayad nila sa isang buwan sa safe house nila kasi sa renta namin sa office na si BP Lenny ng 1 taon. Ganun ba? Diba? Obviously, may gumagamit ng issue, diba? Para basically makinabang si Sara Duterte. At nakita natin yung mga pagtatangka kahapon Oo, yun naman. Kita mo naman yung kanilang effort na i-distansya kay BP Sara, kay dating Pangulong Duterte, at idiin dito sa administrasyon na to. At hindi ko sinasabing walang mali ang administrasyon. Feeling ko madaming kasalanan itong administrasyon na to. Ang isang lagi ko nga sinasabi sa mga ganitong usapan, sa dulo, hindi naman makakaiwas si Pangulong BBM dito Dahil sabihin mo lang, yung insertions nagsimula sa Senate at sa House, hindi ba pinirmahan din naman niya? Oh, correct. Yung budget ng 2023, yung budget ng 2024, yung budget ng 2025, lahat naman yung pinirmahan niya Lahat naman yun, meron siyang pagkakataon na i-review at i-veto. Pwede nga i-line item veto yan kung budget Pero hindi nangyayari. So, the minimum, kapabayaan. Ang isang pusip kung hindi naman kapabayaan, di kasabwat. Pinayagan niya. So, ako, malaki din yung kailangang habulin ng administrasyon na ito na to make up for yung kanilang complicity dito sa nangyaring ito. Nga pala, Attorney. Hindi pwedeng. Nga pala, Attorney Barry, paano yan? Kasi in terms of holding people accountable in this kind of corruption, di ba? Iba yung scale ng pinag-uusapan natin dito pagdating sa pandarambong. Dito sa flood control pa lang, no? Hindi pa kasama ibang infra projects. Importanteng credibility nung nagsusulong nito. Pero how do you do it if you might be living in a glass house, so to speak? Kunwari, si President Marcos, binabanggit niya, nagulat ako na ganito pala kadiding korupsyon kasi nung nasa local government ako, nung governor ako, blah, 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 hindi ganyan. Pwedeng naging exponential yung increase, no? Pero para bang mahirap tanggapin na ngayon ko lang na-realize sa ganung katindi. Mahal na Pangulo, presidente na po kayo since 2022, hindi po ba? So para mahirap na maisipin na nagulat lang kayo, last zona, gano'n na pala katindi yung budget insertions. Biglang, ngayon ko lang nalaman na ganito. Para nakadiscover ng apoy no?
Diba? Parang hirap naman nun. Pero yun nga, paano tayo makakapagpapanagot dito kung maaaring marami rin pwedeng ibato doon sa mga nagpapanagot? Yun ang hirap talaga. Sa totoo lang ako, makukontento na ako na kahit papaano merong malaking isda na ma-identify, makasuhan, at mapanagot. Ako tingin ko, mahirap naman na expect natin na lahat talaga ng merong involvement ay masasama na natin dito. Kasi sa totoo lang, napakalawak ang lumalabas. Napakalawak ng involvement ng napakaraming tao sa loob ng gobyerno. Yung isang na nakita ko, ang daming nalusutan dito para mangyari ang mga anumal lang yan, medyo malawak-lawak yung sabwatan. Hindi lang isa o dalawang mandarambong yan. Isang buong village ng mga mandarambong ang kailangan para gawin yan. So, ako, hindi ko na inaasahan na lahat talaga ay masasabit. Pero ako, masimulan lang. Magkaroon lang ng malinaw na direksyon, ma-identify kung sino yung mga malalaking involved dito at napanagot natin yon. And then, alalahanin natin kung sino itong mga taong ito, lalo na yung mga halal na opisyal. At pagdating ng 2028, tiyakin na natin, huwag na nating ibalik yung mga yan. Kasi yun sa dulo, halimbawa, etong balik na naman tayo kay Senator Jinggoy Estrada. Hindi naman ito unang panahon na nasangkot yan sabihin mo lang, sige, inosente siya talaga. Unjustly accused siya doon sa 2 previous plunder cases siya sa Sandigan Bayan. Sabihin na natin. Pero ang tanong, gusto ba talaga natin magbalik ng isang tao na 2 beses lang nahabla sa Sandigan Bayan ng plunder? Isa para doon sa panahon nung presidente yung tatay niya, isa nung panahon ni Napoles, ngayon ito na naman. So, di ba, meron din kailangang isang take away din dapat, bukod doon sa galit na pinapamalas natin ngayon, ay alalahanin natin, sino ba itong mga buwisit na to? Na paulit-ulit na lang. Ayan na lang. Ayan na lang. Baka naman panahon na para magbago na rin tayo ng mga binoboto natin at mga nilalagay natin sa pwesto. Kasi kung hindi, I'm sure 10 years from now, ito na naman tayo. We will be having the same conversation dahil na naman. Lumipas ang panahon, nagkalimutan at bumalik na naman yung ganitong klaseng sistema. So, totally agree. No? For example, supposedly nagkaroon na sana ng widespread reform after the 2013 pork barrel scam. Di ba? Nagkaroon ng Supreme Court decision. Sinabi, ito yung mga bawal, hindi pwedeng gawin ng mga legislators. So, pag naipasa na yung budget, hindi kayo pwedeng makialam. Okay? Ang problema, na-underestimate yata natin yung creativity o resourcefulness nitong mga creativity mga walang hiya sa Kongreso, di ba? Both houses. Okay, hindi kami makikialam sa post-enactment, pero pwede kami makialam dun sa before, di ba? Kaya nga, di ba, nandun yung mga kwento na ina-advance ng araw ng mga contractor, hindi ba? With the expectation na sa amin na mapupunta yung proyekto na ito. So kung ganyang katindi, kung ganyang kagago o katarantado, ito mga walang yang ito, kailangan definitely magkaroon tayo ng rito, malinaw na patakaran at kailangan mapasunod ang lahat. Kasi pwede magpakulong tayo ng 1 o 2 ngayon, pero yung mga ibang mga naging bilyonaryo dahil sa pagnanako over the years, pwede ma-weather lang nila yung storm na ito and then balik sila. Good old days, hindi ba? Yun nga. At yun yung sa dulo, bukod dun sa kulong, dapat talaga merong konkretong institutional reform. Hindi ko alam kung anong forma nun. May mga lumabas na naman mga suggestions. Isa dyan yung mas open participation ng mga mamamayan at mga civil society groups sa budget process. Isa yung suggestion ni Senator Bam Aquino na magkaroon tayo ng blockchain para mas madaling i-trace. Curious ako doon, sa totoo lang. Di ba? Pero ako, dapat meron tayong makakuhang ganong klaseng institutional din na effort na ilimitahan yung mga oportunidad para magkaroon ng ganitong klaseng pandarambong. Kasi kung hindi mo ipa-plug yung mga holes na yon,
Kahit na alam naman natin na posibleng may mga bago, mga butas na naman na mag-o-open up in the future. Paulit-ulit na na doon dadaan. Parang yan may butas doon sa nilalabasan ng daga sa bahay mo. Kung hindi mo yun na tatapalan, di sigurado pasok yung daga sa bahay. Busit na busit ka, di ba? So kailangan nating tutukan din yung gano'n. At yun yung medyo tingin ko kailangan na mag-weigh in na yung mga medyo mas may expertise dito. At wala namang pakukulang. Ang maganda dito sa ang daming galit. Ang daming ang daming pwede i-crowdsource na mga ideya Madami namang mga eksperto na nagwe-weigh in na rin dahil busit na rin sila. Si Yusek Shelo, halimbawa. Diba? Yan ang may mga magandang ideya So baka ang isang magandang output dito kasi supposedly ito mga ginagawa ng Senado at Kongreso in aid of legislation. Di maglabas naman kayo ng actual legislation na tututukan yung mga ma-identify na mga modus dito sa mga sinasagawang investigasyon sa kasulukuyan.